Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, Batangas muli po, naririto tayo. Kasama natin ang ating mga kasama. Si Jericho Moreno, isang Smile Camper. Katabi niya si Lieutenant and soon to be Captain Alan Soriano, sa Civil Relations Officer ng 748 Combat Group, at siyempre ang commander po ng 748 Combat Group, si Colonel Cesar Lubaton. Pwede pong bumati ang ating mga kasama. Inaanyayahan ko po ang ating mga taga-subaybay na tumutok lamang dito sa Usapang Pagkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran, Batangas. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Salamat po, Colonel. And narito po kasama natin ang LIPA Arts, Culture and Tourism Officer Designate ng City of Lipa. At nagpapasalamat kami at kami ay mabilis niyang tinugon sa paanyaya ng pag-appear dito sa Batangas upang pag-usapan ng ating National Pilgrimage to Lipa. At batiin mo muna, Ma'am Eileen, ang ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, ang mga followers po ng ating Batangas at ating mga kasama dito, of course, si Tito Ding, si Lieutenant Lubaton, Colonel Lubaton, at First Lieutenant Soriano, and si Cherry kong aking kasama sa City Government of Lipa. Ang atin pong panauhin ay siyang overall lay coordinator of the National Pilgrimage to Lipa. Ang National Pilgrimage po sa to Lipa, ang ibig sabihin ay National Pilgrimage to the Archdiocese of Lipa. Ibig sabihin yung ating mga panauhin mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula sa iba't ibang bansa dito sa ating katabing bansa sa Asia, ay dumadating dito sa probinsya ng Batangas. Ang probinsya ng Batangas po, ang buong probinsya ng Batangas ay nalulukob or kasama dito sa tinatawag nating Archdiocese of Lipa. So, mabuhay kayo, Ma'am Eileen, at pwede po bang ipaliwanag ninyo sa amin ang tungkol dito sa National Pilgrimage to Lipa? Okay. So, in behalf po ni Father Dong Rosales, ang ating parish priest na in charge of Our Lady of Miracles of All Grace na parish, and of course, ang ating kasama rin si Father Jing Father Jing Bonsalida, siya naman pong overall chairman ng ating Marian Fluvial Procession for this year. So, ang ating taong theme po for our 11th National Pilgrimage to Lipa is the National Days of Prayers with Mary, Mary in the laity proclaiming the gospel of life. At para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kapwa Katoliko, this year po we are celebrating the Year of the Laity. So ang mga kasamahan nating mga parishes na pumupunta ay considered na mga laity. So tayo mo na nagsisimba, tayo ay tinatawag na laity. So this year po ay medyo napahaba na muli ang preparasyon ng ating mga aktibidades for the National Pilgrimage to Lipa. Kasi dati po, Tito Ding, for your information sa lahat ng mga kasama ko rin dito, dati po ay September 9 to 12 lang po. Ang ginawa po ni Archbishop together po ng Executive Committee of the National Pilgrimage, for the past September 12 po nag-umpisa. So this is the third year of the Taal Lake Fest. So ang nangyari, instead of September 9, naging September 8 na din. Then for this year, nadagdagan na muli at sa suggestion ng ating Arsobispo na September 7, mag-uumpisa po ang ating National Days of Prayer with Mary. So, ibabahagi ko lang po sa inyong lahat kung ano po ang gaganap sa ating preparasyon or mangyayari pong activities from September 7 to 12. Okay. So, yung September 7 po ay pilgrim to the two apparition site. Isang apparition site at the same time, yung magiging 25th floor na image of the Blessed Mother. So, if you heard about Monte Maria in Pagkilatan, Batangas,
na pinagmulan dati ni Father Suarez, yun po ay pinagpatuloy na ngayon ni Congressman Mandanas and with the help of the Archdiocese of Lipa. So, mag-uumpisa po ang ating pilgrim sa Monte Maria po. So, yun lahat po na nanonood ngayong gabi at yung mga hindi pa nakakarinig sa activities. So, we will start the event at the Mary Mediatrix Parish. So, assembly time will be at 3 a.m. in the morning. At tayo po ay aalis ng Mary Mediatrix ng 5 a.m. Passing through, so, Antipolo ng lungsod ng Lipa, then Padre Garcia, Rosario, Taysan, then may daan po doon na from Taysan going to Batangas. So from Batangas po, pupunta po tayo ng Pagkilatan, Batangas for going sa Monte Maria site. From there po, pagkababa po lahat ng pilgrims, lahat po ay magprosesyon from the gates of the angel going po doon sa dome na tinatayo po ngayon. So doon po at 9 a.m., we will be having our Mass. So that's a Sunday. Alam namin, maraming pareho di makakasama, pero we are encouraging the Catholics, the pilgrims to join us for this first Mass of the National Pilgrimage to Lipa. So from there, hopefully matapos po ang Misa at around 11, kasi 9 to maybe 11, ano po, final blessing ni Archbishop. This will be officiated ang ating lead group of this national pilgrimage will be our Archbishop Ramon C. Arguelles. So, and some invited priests. So, from there po, ay lahat po ay bababa from the dome at diretso po sa kanilang sasakyan at doon po na sila magtatanghalian sa kanilang sasakyan kasi babiyahe na po ang grupo going to Mountain of Salvation, which is yun sa Mount Batulao. So medyo malayo-layo po ang travel time which we had our inspection, siguro about 2 hours to 3 hours drive kung procession po kasi dadalhin po yung image. So ang mangyayari po kasi dito ding, ang image po ng Mary Mediatrix manggagaling sa Lipa, sasabay po ngayon yung image ng Our Lady of Kaysasay from Taal. Magmi-meet, ang sabi nga namin, magmi-meet ang tiya, magtiya. Kasi nag-ano kami, parang si Mama Mary bilang bilang our image of the National Pilgrimage sa National Pilgrimage to Lipa with the image of Our Lady of Kaysasay. Magmi-meet po ang dalawa sa Monte Maria. So from there, kasabay na po ang image ng Our Lady of Kaysasay, pupunta po yung whole group. So yung grupo ng Taal from Our Lady of Kaysasay together with the group of Lipa, nadala po ang image ng Mary Mediatrix, sabay-sabay po pupunta po sa Mount of Salvation, sa Mount Batulao. From there po, ang expected po ay 3 o'clock, magmimisa ulit si Archbishop Ramon C. Arguelles. So hopefully, ang alam namin, talagang every Sunday, according to Ma'am Andrea from the caretaker po, kasama si Sister Emma, yung nagkaroon doon ng apparition also of the Blessed Mother sa kanya, di po ba? So, pag from there, magbimisa ng 3:00, matatapos hopefully ng 5 p.m., ang grupo po ay aalis sa Mount of Salvation para dadaan po sa Laurel, Batangas, sa mismong Municipal Hall of of Laurel. From there po, magluluwa po ang wife ng Vice Mayor and wife of the Mayor ng Laurel, Batangas. Then after that, ay ihahatid na po ang imahen sa Talisay, Batangas in preparation of our Taal Lake Fest Marian Fluvial Procession. So yan po ang activity for September 7 alone. Okay. Mahaba pala yan, ha? Yes po. Umpisa ng 3 a.m. dito sa Mary Mediatrix Of All Grace Church, Parish. Yes po. Paris. Doon yun sa may Antipolo. Yes po. And then matatapos sa Batulao? No. We will end po at Talisay, Batangas. Sa Talisay. Oho. Kasi doon po ihahatid yung image in preparation po sa ating Taal Lake Fest Marian Fluvial Procession the following day.
So, itutuloy ko na Tita Ding. Tuloy na. Kasi medyo mahaba po ang ating mga activities. So there. So September 8 po, kayo po ay inayahan namin din, makisa sa amin, is the birthday of the Blessed Mother. Hindi po holiday sa lahat po ng schools, hindi rin holiday sa lahat ng lugar. Ngunit po yun ay Lunes, tayo po ay magse-celebrate ng birthday of the Blessed Mother sa Taal Lake. So we will start po, ang call time po sa lahat po ng mga towns, lahat po ng mga parishes, it will be at 4 a.m. Dapat po ay nasa lugar na sila ng kanilang mga docking area. 4 a.m. Yes, kanya-kanya. So, we have about 13 municipal and cities na will be joining, but only some of them kasi makakasali dahil yung iba po ay wala ng bangka. Dahil yung iba ay nadala doon sa Bagyong Glenda. But most of the parishes and the cities and municipalities will still be joining. So, 4 a.m. po ang call time, pero dapat po kumpleto po ang mga passengers o mga pilgrims na sasakay sa bangka. Kailangan nakalista sila ahead of time. They have given to us, to the Secretariat, the list of the manifest. Kasi isa papadala namin sa Coast Guard. Pangalawa, hindi ho sila pwedeng sumakay na wala ho silang life vest. So yun talaga po ang bilin na bilin ng Coast Guard sa amin at saka ng PNP and Maritime and Marina. Pag wala ho ito, hindi po kayo makakasama. Ngayon, those who will be joining us, kailangan po nakasakay na po sila sa bangka by 5 a.m. Why? Dapat ho, by 6 a.m., nandoon na po sila sa circumferential ng Taal Volcano. Kasi pag wala pa ho doon, ay may iwan sila dahil simultaneous po ay naka-hook in po ito kay Father Noni Dolor sa radyo ng Spirit FM para sabay-sabay po lahat mga bangka na nasa circumferential ng Taal Volcano, sabay-sabay po tayo magprosesyon. Okay? So, maganda tingnan na sabay-sabay nag-iikot. Hindi ho kanya-kanya ang pag-iikot. So, hopefully, by 6 a.m., nag-uumpisa na rin po ang pagdarasal habang umiikot po ang mga bangka sa buong Taal Volcano. So, it will run more or less kasi for the previous 2 years, nag-run po ang procession na about 3 to 4 hours in the lake. So, habang po nagdadasal po ang iba sa Taal Lake, ang iba naman po ay nag-aantay na po doon sa San Guillermo Parish, Talisay, Batangas. So, ang iba nag-aantay na po sa simbahan. Kasi, pag nakabalik na po ang mga bangka, at ito po ay lahat magdadak sa Talisay po, Batangas. So, may pier po doon kahit maliit, ay pinag-ano na po namin, pinag-usapan kung paano ang proseso, kasama po ang Coast Guard, kasama po ang PNP, kung paano sila magdadaong sa pier ng Talisay. Isa-isa po ay bababa, dala po ang imahe nila, ipoprosesyon nila yung imahe nila going to San Guillermo Parish. So, as expected, ang lahat po ay makarating sa San Guillermo Parish through a procession. Then, ang last pong bababa ay ang ating arsobispo na may dala po siyang monstrance. So, pagdating po ng monstrance sa San Guillermo Parish, saka po tayo mag-uumpisa, hopefully by 11 a.m., mag-uumpisa po ang ating concelebrated Mass. So, magra-run po ang celebrated Mass together with all the priests, together with all the pilgrims. Lahat po ay sabay-sabay po makikisa doon sa misa. Then hopefully, pag natapos po yung misa by 1 o'clock na siguro yon, hindi na po kami makapagsalo-salo kasi yung iba kakain na po sa Talisay, Batangas. Ang grupo na po together with the Archbishop and the other pilgrims ay ihahatid na po ang imahen sa magiging lugar ng ating First Triduum sa Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. So, hindi pa rin nagtatapos dyan dahil sa gabi po ay inimbitahan po ni Father Dong ang lahat para makiisa sa misa and thanksgiving ng anniversary ng Our Lady Midas of All Grace po sa parish ng Antipolo del Norte. So that ends for September 8. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng konting technical adjustment.
sa atin pong pagbabalik, ang atin pong Culture, Arts, and Tourism Officer Designate ng City of Lipa. At siya po ang overall lay coordinator of the National Pilgrimage to the Archdiocese of Lipa. Actually, the National Pilgrimage to the province of Batangas. Ma'am Eileen? Yes, Apo. Ipagpatuloy ko lang po yung ating mga gaganap na activities for our 11th National Pilgrimage to Lipa. So, nabanggit ko na po yung dalawang araw ay magtatapos po tayo sa Shrine of Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. So, from there po ay iiwanan na po namin ang imahe ng Our Lady of All Grace and Our Lady of Kaysasay. Kasi this will be in preparation of the Triduum. So, ang first day na ating Triduum will be at the Padre Pio Shrine sa Tomas, Batangas, na po ang pangungunahan po naman ito ni Father Jojo Gonda. So, at ang mga taga-parish of Padre Pio. So, from there, pag iniwanan namin po, ay mag-uumpisa po ang event nila na alauna ng hapon. So, that's the time in which po mag-uumpisa dadating ang mga pilgrims na mag-attend for the talk of, na-invite po tayo ng international speaker na si Father Shenan Bouquet, President po ng Human Life International. So, ang mangyayari po nito ay all the activities that will be undergoing doon sa Padre Pio Shrine ay ang in charge po dito po ang mismong mga parishioners and at the same time PPC Committee of Shrine Padre Pio. So, lahat po ng pilgrims sa buong province sa Batangas and likewise mga from Manila and from other places in the Philippines, sila po ay inayahan po para makiisa sa atin sa first day ng ating Triduum. So likewise din po, ito pong araw na ito ay ang ating Marian Priest Congress na gaganapin naman po ito habang mag-uumpisa po ang ating Triduum sa hapon. Sa umaga naman po ng September 9, ay magkakaroon tayo ng opening ng ating Marian Priest Congress na gaganapin po sa Dolores Pavilion dito pa rin sa Antipolo. So, as of now, may confirm na po ng mga around 90 priests. Yun po ay mga pare na gagaling po sa iba't ibang lupalong ng Pilipinas. Wala pa yung ating mga local priests from the Archdiocese of Lipa. So, sila po ay magkakaroon po ng Marian Priest Congress in the morning. Full day po yun dito din. Then, in the afternoon po, sila po ay mag-join kung saan po nandoon ang Triduum. So, lahat po ng priest na ito pupunta rin ng Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Then, matutulog ulit muli doon sa place ng Santo Tomas ang images. Kasi the following day pa po, kakaunin po ng San Jose naman po, San St. Joseph Cathedral. Kakaunin po yung image sa Padre Pio Shrine at dadalhin naman po, September 10 na po ito, dadalhin po sa San Jose, Batangas, sa ating St. Joseph Parish dito sa San Jose, Batangas. From there naman po, nag-prepare din po ang San Jose Parish ng activities on how to welcome the Blessed Mother and Our Lady of Kaysasay. Then magkakaroon din po ng talk in the afternoon at around 2 o'clock. At in the afternoon po at around 5 o'clock, magkakaroon tayo ng misa. So sa Padre Pio Shrine, may misa din po ng alas 5. Dito naman sa San Jose, may misa din ng alas 5. After that, mag-stay muna ang image doon sa San Jose, Batangas. Then the following day, it will be already September 11. Kakaunin naman po ang mga taga San Sebastian Cathedral Lipa sa San Jose image at dadalhin naman po sa ating sa lungsod ng Lipa ang images ng Mary Mediatrix and Kaysasay sa San Sebastian Cathedral. So, meron din activities in which they invited, of course, our city mayor to be part, Mayor Maynard Sabili, to join in welcoming the image of our Blessed Mother sa San Sebastian Cathedral. So, magtatapos po ang day po doon na 5 o'clock. Hindi pala magtatapos. The activity will run 5 o'clock, may misa ulit. Then after that, at 7 p.m.,
Nag-invite po tayo ng speaker, si Father Sequia. Siya po ay priest na talagang ang kanyang forte ay sa exorcism. So, we're inviting, di ba usually natatakot tayo pag sinabing exorcism, but no. You will learn from Father Sequia kung ano yung kahalagahan ng exorcism, kung ano ang meaning ng exorcism in the Catholic life. Kasi tayo, pag may mga ganyan, dinadala natin sa albularyo, di ba? Usually, that we do our practices. This time, si Father Jose Sequia will explain to us ano po ang meaning at the same time kung ano ang value ng exorcism sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Katoliko, and so forth. So, after po ng talk ni Father Sequia, he will be having the Mass after that, and the blessing po ng water, ng oil, ng pendant, ng Saint Benedict, at the same time ng salt. Kasi yun usually ginagamit in times na talaga nangyayari po yung exorcism sa atin. So very educational po yung talk ni Father Sequia. So after that, at 11 o'clock, ay magkakaroon tayo ng vigil na. Prayers together with Adoración Nocturna Filipina and Alliance of the Holy Family International. So mag-stay sila hanggang po the following day, September 12 at 4 a.m. So 11 o'clock, September 11 and 4 a.m. September 12. From there, 4 o'clock in the morning, mag-uumpisa na po ang procession from San Sebastian. That will be September 12 na po tayo. September 12, 4 a.m., mag-umpisa from Cathedral, going to Our Lady Medallion of All Grace Parish. So usually naman po yung usual route ng procession, yun na rin po ang susundin. So usually dito din, yung mga bisita natin na hindi na umuwi, o hindi na tumulong for the whole duration of the vigil, they usually join us, especially mga international pilgrims from Indonesia, from Malaysia, from Thailand. Yearly na po nila ginagawa, naka-costume pa, na sumasama sa amin. This time, I heard from Archbishop, there are some Chinese and Taiwanese who will be coming and joining also for the National Pilgrimage. So there, from the procession, 6 a.m. pagdating po ng parish ng Our Lady Medallion of All Grace, magkakaroon tayo ng concelebrated Mass to be officiated, of course, by our Archbishop Ramon C. Arguelles once again, and other priests, and maybe yung mga bisita natin na international priests. So right after po ng Mass doon sa Parish sa Mary Medallion of All Grace, ipapalabas din po doon na ang life story ng ating Bishop Bersosa. So para rin yung mga bisita natin, maintindihan nila yung cause din ng canonization ni Bishop Bersosa. Then we will also have choir, will be singing for the pilgrims at the same time, maybe talk at the same time doon sa activity na iyon. Then it will end at around 12, tapos pahinga muna for lunch break. At 1 p.m. po, ipoprosesyon na po ang image ng Our Lady Medallion of All Grace from the parish to Our Lady of Mount Carmel, where we're going to have po ay talk muna ni Father Shenan Bouquet. Then, magkakaroon po tayo ng chaplet of the Divine Mercy at around 3 o'clock. Kasi di ba usually Divine Mercy, always play Divine Mercy at 3 o'clock until 3:30. Then 3 tracks, exactly 3:30, we will be having the concelebrated Mass to be officiated by our Cardinal with His Eminence Cardinal Vidal. So, from there, from around 5 o'clock matatapos po yung misa, we'll be having po ating public veneration. That's the time po yung ibang mga ating mga pilgrims na lumalapit sa imahen ng Our Blessed Mother. Then that ends the activity for September 12, 2014. Ang haba pala ang dami palang activity. Punong-puno, that's September 7 to September 12. Pero punong-puno ng activity, laging madaling araw hanggang gabi.
At ang tingin ko dito, nabanggit mo kanina na kanina pa ngayong araw na ito nga ay may dumating na mga bisita tayo. Yes, sir. Yes, ito din. At itong National Pilgrimage na ito, bali itong September 7 to 11, parang ito ay launching ng the whole year round na pilgrimage to tourism to Lipa, to Yes. Batangas. At ang aking concern dito, siyempre, at ikaw ay kaya involved dito bilang tourism officer and culture and arts sapagkat kamo ay malaking bahagi nga ng ating community, ang ating culture, ang religion. And ito ay isang bagamat religious festivities, religious activity, ay talagang bahagi na ng ating pamumuhay dito. At kaya yung iyong participation dito, naisip ko lang, nagkaroon ka ba ng dahil sa dami ng dadating ditong mga bisita natin, sa iyong bahagi bilang culture and tourism officer designate, ay inihahanda ba natin ang ating community? Halimbawa ay ang ating mga kalsada, ang ating mga traffic officers, inihahanda ba natin na hindi magkakaroon ng mga hindi mabuting pagtrato sa ating mga bisita o sa mga sinasakyan nila? Inihahanda rin ba natin yung makailan ay pinag-uusapan dito sa ating City Council na yung mga basurero ay yung mga truck ng basura, yung mga truck ng basura at saka yung mga basurang hindi nakokolekta? Yung bang mga ganung bagay ay pinag-uukulan ng pansin ng inyong opisina? Actually, sir, every time po na meron tayong ipinaparating sa atin na may bisita na darating sa lungsod ng Lipa, we usually coordinate with the offices ng ating lungsod ng Lipa kung sino yung magiging involved, like the traffic, ay yung mga pupuntahan, ay we properly coordinate para hindi tayo magkakaproblema. And talking about yung sa isa nga rin yung binigyang pansin ng ating arsobispo, kasi there was an instant na nakapark yung mismong truck ng basura sa kanyang harapan. So, we call the attention, of course, of Sendro na kung maaari, there should be a designated place na hindi naman mismo doon sa area ng arsobispo. Bali, center ng puntahan ng mga turista at pilgrimage pa, and then nando doon yung truck ng basura at naghihintay ng basura. Ito bang ganito ay kaugnay din natin ang Provincial Tourism Officer? Yeah, kung depende kasi po dito din kung sino yung bisita dumadating at the same time, saan yung gusto nilang puntahan. Like for the past weeks ay iba't iba po ang mga bisita natin na dumadating sa lungsod ng Lipa. Likewise, yung meron po yung mga taga Manila na they really intended to have their mass in Carmel. Meron naman dumating from Iriga City na dito lang din, last week lang, isama din namin mga taga DILG. Ang gusto naman nila talaga ay makita ang lungsod ng Lipa, but they want to visit also the province ng Batangas. So we keep in touch also with the office of Ma'am Emeline Katigbak, ating provincial tourism officer, na if ever meron hong gusto mamasyal outside of Lipa, so we get in touch with them para ipagpaalam din sa kanila ano yung mga iba't ibang lugar sa lungsod, sa probinsya ng Batangas na pwede rin dayuhan ng ating mga bisita. So, yun bang mga iba't ibang local government offices na may mga activities kaugnay nitong pilgrimage na ito ay kasama rin ninyo sa preparasyon ng pilgrimage? Yes po, actually ho ay involved, aside from me being in charge of this National Pilgrimage to Lipa, meron din tayong mga offices like ang traffic management natin, ang PNP, local PNP natin ay kasama din, and of course yung ating CPOS na laging through Engineer Lopez ay inatasan natin na makasama at maging bahagi po sa ating preparation the National Pilgrimage to Lipa. In fact, at ito ding, since nga it's a province-wide concern, ang ating mga kasama po dito sa mga meeting ay ang mismong provincial office ng PNP.
So, si Captain Joel, yung lagi namin kasama, with Father Egay being the head of the security, Father Egay Villosas, for the Marian Fluvial Procession. So, hindi lamang po local ng lungsod ng Lipa, kundi buong probinsya po ay kasama natin sa pag-prepare nitong event na ito. Ibigay ko ngayon ang pagkakataon dito sa commander ng 740th Combat Group. Alam ko ang mga ito ay malaki ang participation sa pagpapanatili ng kapayapaan para sa activity ito. Colonel? Na pag-usapan actually namin Senior Inspector Alvarez. Kasi siya ang nagko-conceptualize ng ating security operations para sa ating fluvial parade. Katulad ng mga nakaraang 2 taon, ito ay joint PPNP security operations ito. At ang nagko-conceptualize nito ay yung PNP para magkaroon ng isang unified command and control over the yung security troops na na-deploy natin. At yung ating yung ating mga tropa ay atin ang nahihanda rin. Kasi ito ay pangatlong taon na ito, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na itong mangyayari ngayon. Kaya lang habang pinaghahandaan ito ng PNP ay pinaghahandaan din namin kung ano yung tinitingnan namin na magiging support namin sa kanila, katulad ng mga personnel at saka corresponding equipments, kasi naiiba kasi ito. So far wala pa namang formal kami na mga coordinating conferences na ginagawa, pero ito naman ay sa ilalim kasi ng AFP PNP Joint Peace and Security Coordinating Center. Madali namin itong napagkakaintindihan. Although wala kaming command relationship sa isa't isa, pero sa ilalim ng AFP PNP Joint Peace and Security Coordinating Center, dito ang convergence ng mga issues na kung saan concern ang AFP at saka PNP, at madali nating napapadaloy lahat ng mga solusyon sa mga tinitingnan natin na problema. So, si Alan, may dagdag ka sa kay Colonel na tanong. Isang bayan ng gabi sa lahat ng televiewers ng Pampatangas. Ma'am, ang tanong ko lang ma'am is yung na-include nyo ba o kasama sa preparation nyo yung mga accommodations ng mga bibisita sa atin, buhat sa iba't ibang lugar, especially yung mga foreigners natin? Bale, marami na po tumawag sa amin, and we have been coordinating with different means. In fact, kasama po yung ating Zillion Pavilion na pinapareserve ko na, kasi iba't ibang grupo po yung dumadating dito. There are families, there are groups, there are big groups naman. May group lang na ilan lang sila, pero there are big groups talaga. So, pinapahanda na namin, including po yung capuchin natin, which is usually ginagamit pang retreat. At the same time, our hotels. So, most of the hotels po nakausap ko na, at they're giving discount rates for the pilgrims who are coming to Lipa. So, hopefully ay ma-accommodate po ang lahat ng dadating dito, at sana po ay maging maayos po ang stay nila sa lungsod ng Lipa. Si Jericho. Sir, meron pa po i-consider na rin po natin yung Blue Sapphire. Yung sunod ko pong tanong, ma'am, is yung di ba po yung sa September 8, iikot po yung ating fluvial parade sa Talit. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa Philbongs regarding sa status ng Talbol po. Ang alam po ay stable naman, kasi according from Talisay Tourism Officer si Mama Jen,
ay stable naman po ang situation sa Taal Volcano. So yung narinig niyo po na dati ay rumor lang. Ngayon, we verified it with all the tourism officers po na kasama ko last time na nag-meeting kami, ay nag-confirm po si Ms. Jen from Talisay, Batangas that they confirmed to the PBOX na wala namang pong active nangyayari sa ating Taal Volcano. Definitely po, nakita ko nga po sa news, I've seen sa FB ang mga other volcanoes from other countries. Kaya medyo na-alarma ako as malapit na nga po yung ating Taal Lake Fest. But we have to confirm it also. Actually, we are going to have a meeting again for the final briefing on September 1 and September 5. So we will know. I will also ask Father Jing about it and again to the tourism officer of Talisay kung ano po ang status ko of our Taal Volcano. For ano lang din, for assurance din of to our pilgrims. Kaninang umaga lang po, ma'am, nabasa ko sa news, nagkaroon ng within the last 24 hours, nabasa ko siya kanina, mga mag-alas 9. May 5 volcanic activity yung ano natin, yung Taal. Kaya yung within the 6 kilometer radius zone ay kinukonsider pa rin natin na danger zone. Hindi ko po matandaan yung exact na term, ano. Pero alam ko yung 6 kilometer radius zone ay parang gano'n na nga, danger zone. So kanina nangyari ito, kanina. So ito ay malapit na kasi yung ano natin, kaya paano kaya ito maka-apekto kung sakasakali hong persistent ito until the day ng ano natin, ano kaya yung ating another plan natin? Actually po, we always have a plan B. Hindi pa, nag-start pa lang po yung ating Taal Lake Fest year 2012. May plan B lagi po ang Executive Committee ang Taal Lake Fest. So, the time na po nag-plan na ito for the first time, ang plan B po usually is we don't go and push through, lalo na pag may ulan. Hindi talaga ho itutuloy ang pag-iikot po sa Taal Volcano, pero ang celebration po ay itutuloy pa rin. Pero it will be a land procession. So, pag-land procession, then we will have the mass on the host parish. Ngayon, kung hindi mangyari po at tayo ay talaga pwede na ipahintulot tayo ay makaikot sa Taal Lake, ano po, kasi talagang due to security reasons din po sa lahat ng pilgrim, we will have the procession sa area na lang po ng Talisay, Batangas. Then we will have the mass at San Guillermo Parish. So yan po ang mangyayari. Kaya po, yung ano po ninyo, Sir Lubaton, ay consider talaga yun namin for the security of everybody. So, by September 1, malalaman namin, and may final pa rin kami September 5 for the final briefing at kung ano man, ay mai-discuss namin kung talaga if you're going to push through with the fluvial procession for the safety po of everyone. Okay, granting po na tuloy ang fluvial procession at ang plan B naman nga ay sa Talisay na lang at hindi na magpo-fluvial procession. Paano nga po ang dapat na preparasyon ng ating mga kababayan? Paano sasama at anong mga number or email ang pwedeng makontak? Sino ang dapat kakausapin? So, ngayon po dito din ay everything is already at the website. So, kung hindi nyo kami makontak through landline, ang aming, I have my landline at 703-1630 at saka po yung landline po ng Chancery, which is you can also call. Ngayon po, if not naman po, you can get in touch with both of us. Tatlo ka ho kami. For Lipa po, we have si Mavrin and me. Ang aking cellphone number po is 0917-504-7583. At ang yung Manila group po, kung meron mga taga Manila ay nanonood po ng Apak Batangas, you can get in touch with Miss Jocelyn, 0926-649-8454. At yung kay Miss Mavrin po ay ibibigay ko na rin po sa inyo para sigurado na lahat po ng numbers na ito ay makukontak nyo. Ay si Mavrin po from the Chancery, 0917-806-8388. So, sa ngayon po,
ay advance na po ay nagsasubmit ang lahat po ng parishioners and cities and municipalities the list of the manifest to our email. So, ang email po namin, agahorda@yahoo.com or archlipa, is arch.lipa@yahoo.com. So, ipapadala po ninyo ang names ninyo to our email so that we can submit all your names sa Coast Guard and PNP Provincial para po kayo ay naka-register. Kasi without your name in the manifest, hindi ho kayo pwedeng sumama sa fluvial procession. Napakahigpit po ng Coast Guard. Likewise, kailangan po may life vest. Without the life vest, hindi rin po kayo pwedeng sumama. At may age bracket po, you should be 14 years old to 70 years old na wala po kayong disability. Kasi we would like to, don't want to take the risk pag nasa bangka po kayo ay nag-high blood kayo, sumama ang lasa nyo. Even though we have a medical team on board, we have a PNP on board, we have Coast Guard on board ng bangka, pero po, pag talagang maaari, ay huwag na hong sumama yung mga may mga sakit. Just to avoid po the accident, whatever happens to you during the procession. Ito po ba'y katulad din ng dati na halimbawa lahat ng barangay sa paligid ng nasa coastline ng Coastal and towns and cities. Towns and cities ng Taal Lake ay doon mag-uumpisa ang mga Yes po, dito din. So, yun lang po yung binanggit ko, ay lahat ng coastal towns ay 4 a.m. ang sabay-sabay dapat nasa kanilang coastal areas na. Kasi sabay-sabay sila pupunta sa circumferential ng bago mag 6 a.m. nandoon na po sa circumferential ng Taal Volcano. Kasi para sabay-sabay ang pag-ikot po. Pag nagbigay ng signal ng ASUP, kasi simultaneous po magbe-bless si Archbishop through the radio, simultaneously din magbigay ng signal si Father Noni through the radio. Kaya lahat po ay ni-request magkaroon po naka-tune in sa Spirit FM para marinig nila yung call na mag-umpisa na. And mga prayers po at the same time. So, sa ngayon, po pwede kaming, sa inyo lang kami, gaya dito sa Lipa, sa inyo lang kami pwedeng mag-register or pwede kaming pumunta doon sa Tagbakin at sa kanila magpa-register? Pwede rin kung depende kung saan. Kasi ang Lipa po ay with Archbishop and the San Sebastian Cathedral and the Mary Mediatrix of All Grace ay lahat po magmumula sa Talisay kasi sila po yung provide ng bangka sa atin. So, ang mangyayari po, may color coding din po tayo. So, lahat po ng Tagalipa na manggagaling ng Tagalipa ay blue. Pero pag galing po kayo ng Talisay ay red. So, yung mga color coding. And all those will be joining with you wearing their red shirts. So, yung mga taga-Tagbakin, yun lang ang tanging coastal shore natin sa Taal Lake. Dapat ay nangaka-blue yung sasakay sa mga bangka na nasa sa Tagbakin. No, coding lang po niya. Yung flag niya ay blue. Pero yun ang mga pilgrims o mga sasakay ay nakakulay red. Okay. So, Jericho, mayroon ka pang itatanong kay Ma'am Eileen? Isa pong magandang gabi po sa ating po lahat. Bago po muna po, gusto ko po munang iparating sa inyo lahat na nagsimula na po nitong August 28 ang VSR Inter-LGU Sports Competition 2014 na kung saan kinabibilangan po ng 21 out of 34 cities and municipalities all over Batangas Province. At malugod ko po ibinabalita sa inyo lahat na ang ating pong muse na si Miss Ana ay nanalo Best Muse. Salamat po kay Ma'am Eileen Acorda na siya pong nagdala sa ating muse. Tanong ko lang po, Ma'am. Ma'am, paano po yung security po ng ating pong mga pilgrims? May mga kasama po silang police ba po pag nagpo-procession po tayo? Bale po ay since day 1, ay meron na po talagang security plan ang PNP Provincial para sa buong activities. So, pinag-usapan na namin na since
the past few weeks, the past few months, kung ano yung security plan at sino pong sasama, sino po ang sasambot pag lumipat ng area, and so forth. So, lahat po ng gaganap na activities, meron po laging PNP assistance. So, may PNP escort po. Lieutenant Soriano? Maganda mo yung Blueberry. Actually, last year, I believe that is may nagkaroon ng na cloud formation sa taas. Nagkaroon ng portion Pinakita sa akin ni Father Egay yung nakuha na ng camera niya. That day, yung Blueberry ng Marian Regatas, nagkaroon ng cloud formation. Ang ano ko po, ma'am, is alam niyo, ma'am, yung pag-ikot, ma'am, ng mga bangka sa Taal Volcano, maganda, ma'am, yung pagka meron tayong aerial view. Meron po kayong request po. Actually po ay sinulatan na po namin si Sir Delgado from Philippine Air Force na through Sir Ding Matatak. So I hope po ay Sir Dong, humihingi ako ng follow-up. Sana po ay magkaroon ulit. Kasi last year po, unfortunately, hindi nagkaroon ng aerial shots kasi o aerial security because of happenings in Zamboanga. So lahat po ng chopper natin ay medyo nadala doon and other places in the Philippines. So hopefully, we are asking once more the help of Sir Dong, through Sir Dong actually, Sir Di Matatak, to Sir James also to help us follow up po yung request letter namin kay Sir Delgado. So hopefully yun nga po, I have it in my in our posters, in our tarpaulin, yung pong design ay actually yung cross na nakita po. Opo. Actually po, I place it in the tarpaulin para makita po ng mga ating kasama yung nangyari po sa Marian Regatta last year. It was really a miracle na September 7 was raining in San Nicolas, Tito Ding. Ang kinabak ko, sabi ko na po, Mama Mary, bukas na Marian Fluvial Procession. But the Blessed Mother and Lord Jesus Christ was all throughout was there with us kasi ang ganda po ng panahon. Super blessed po yung mga sumama. Kaya nga sabi, Mama will always be there and guide us. At yun na, lumabas ang cross sa langit. Sino ba makaakala ay may lalabas na gano'n? Talagang, it's a miracle to see that. Miracles happen and miracle worker si General Dong Di Matatak ay inaasahan para sa aerial cover nitong ating fluvial parade, yung helicopters natin at aeroplano. Alan, pwede sigurong mag-update ka sa pagkakataong ito? 748 Combat Group. Thank you po, Sir Ding. Isang bayanihan gabi muli sa inyo lahat. Ang inyong pong 740 Combat Group ay naging very busy this past week. Nitong 26 August is nagkaroon ng bloodletting activity ang Perseus Power Corporation. Ang 742nd Combat Squadron is naimbitahan para magbigay at mag-participate dito sa kanilang bloodletting at meron po tayong kapadala na 6 na blood donors para dito sa activity na ito. Then, dito nga pong nung Biyernes, nung 29 August, nag-participate din po ulit ang inyong 742nd Combat Squadron sa pamumuno ni Second Lieutenant Raymond Lusada sa kanilang monthly coastal cleanup. Ito is preparation nila para sa International Coastal Cleanup this coming September. Then, ang 740 Combat Group together with 744 Combat Squadron ay nag-participate po sa dental mission ni Honorable Bucalma Berbertucio. Ito po ay naganap sa Barangay Tubahan na ngayon po ay tawag nila ay Barangay Libisti na po sa Rosario, Batangas at sa Barangay Calantas, Rosario, Batangas. Dito po is nagbigay ng dental mission, mga dental check-up, yung bunot ng ngipin, ang ating mga kasama sa PHO sa pamumuno ni Dr. Burog. Then, bukod sa dental check-up, nagbigay din ng mga sleepers, bags, and school supplies ang Philip Morris. Kasama po dito ang nakipagbayanihan din ang Batangas Rosario Lions Club.
Then kanina nga po, kami po ay sa 740 Combat Route kasama po ang aming group commander ay nag-participate sa medical and dental mission sa Barangay San Bartolome sa Santo Tomas, Batangas. Ito po ay inirequest ng The Living Episcopal Family Christian Church sa pamumuno ni Pastor Vic. Dito po nagkipagbayanihan po kami, tinulungan po natin ang si Pastor Vic para magawa itong medical and dental mission. Ang inyo pong 740 Combat Group ay nakapag-provide po dito ng mga doctors from PHO, natulungan po nating kumuha ng doctors dito sa Air Education and Training Command, at pati po ang kapulisan na galing sa BPPO ay nag-participate po din dito. Ay, bukod po doon, pati po ang Batangas Province Dental Chapter is nag-participate din po dito sa medical and dental mission ng San Bartolome sa Santo Tomas. Then, kasabayan po nito, ang Batangas City Dental Chapter naman po ay nagkaroon ng free dental check-up, free dental pasta at saka cleaning. Kasi po, na-request po nila ang 2 truck ng Colgate pumunta dito sa Barangay Soro-Soro Ibaba, at doon sa truck na ito ay nandun po ang kanilang dental chair. Na pwede po doon ang cleaning, ang pasta, ang bunot, nandun po lahat. Bukod po doon sa 2 dental chair sa loob, meron din po doon 4 na portable dental chairs, at namigay din po sila ng mga Colgate tsaka toothbrush para sa mga beneficiaries ng activity na ito. Yun lang po yung mga naging activities ng 740 Combat Group. Sir Ding, salamat po. Pasalamatan natin ang ating pasalamatan natin ang mga tumutulong sa atin, ang Blues on Fire na libreng magbagamit itong Batangas dito sa kanilang mga rooms dito. At dito po may mga function rooms, may restaurant, hotel, at ang lahat ng pangangailangan ng selebrasyon ay pwede nyo makuha sa Blues on Fire. At saka sa Sampaguita Mart, at saka sa Agri Mart, diyan po sa CN Recto, kung saan makukuha nyo ang mga murang produkto na grocery na kailangan natin sa ating pamamahay. Salamat din po dito sa Great Concepts, at mayroon din po silang pavilion doon, at mayroon din silang transient rooms. Tumutulong ang mga ito sa ating mga technical dito sa atin sa Batangas. At salamat din po sa Pullman at sa Makiling Builders, kung saan matatagpuan natin ang maraming pangangailangan sa lahat ng inyong mga pagawain, mga building man, mga papagawa about construction. Magtungo po sa Makiling Builders Depot. Mayroon po niya sa Santo Tomas sa highway, at mayroon po sa Lipa, sa Ayala Highway sa Lipa, at saka din po sa bypass sa Batangas City. Siguro po, pagkakataong ito ang huling pananalita ng ating panauhin, Ma'am Aileen. Unang-una po ay nagpapasalamat ako kay Tita Ding and sa kanyang mga kasamahan for giving us an opportunity para imbitahin po kayong lahat para sa darating na ating National Days of Prayers with Mary, ang ating 11th National Pilgrimage to Lipa. So, ang Lipa ay napaka-bless at lagi-lagi na po at if we do not notice, buses po ay dumadating sa ating lungsod ng Lipa and to come to us for assistance, for guidance sa ating mahal na ina. So, ang lungsod ng Lipa ay sinasabi nating Little Rome of the Philippines. And we should be thankful and be blessed with all these blessings na binibigay sa ating lungsod ng Lipa, likewise sa ating Archdiocese ng Lipa. So, nagpapasalamat din po ako to the tiwala or to yung sa ating pagbibigay ng for allowing me ang ating mayor, Honorable Maynard Sabili, for allowing me to be part of the National Pilgrimage to Lipa. Likewise po, ang tiwala po ng Executive Committee through ang ating Arsobispo, Archbishop Ramon C. Arguelles, and the Executive Committee. Everybody knows it's really a hard task, pero sabi nga po ng ating mga mongha, ng mga prayer warriors natin, hindi po accident ang
pagtatalaga sa iyo, sa mamumuno sa activities na ito, but it is a blessing. Lahat po ay sana po ay makiisa tayo sa darating po na activities kasi po yung iba't ibang pilgrims ay pumupunta pa po sa ating lungsod ng Lipa. Tayo po ay narito na sa ating probinsya, sa ating syudad. Sana po tayo makiisa sa pag-celebrate ng birthday ng ating Blessed Mother. At the same time, lahat po ng activities for the 11th National Pilgrimage to Lipa. So sa inyo muli, maraming salamat po. Alam po ng ating mga kasama sa Philippine Institute of Civil Engineers, sa Rotary Club of Lipa South, sa Batangas Chamber of Commerce, at sa Batangas Hog Raisers Association, sa Nakapit, at sa Egg Producers Association, na sila ngayon ay wala dito at ay kanyang inaasikasong pag-uusap, at ng ating kasamang si Colonel Jerry Zamudio. Maraming siyempre po at mga kasama sa 748 Combat Group at ang Smile Counters. Mabuhay po kayo lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mama. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.